9:00 ang delivery time dyan sa ating pa-order. Dito lang naman sa aming barangay, teacher ang nag-order sa akin. Dito lang i-deliver sa school kung saan nagtuturo ang teacher, ang ingay ng mama no. Kaya naman medyo madilim pa, inumpisahan na ng inyong waray-waray nanay ang pagluluto ng ating mga pa-order. Kaya medyo madilim pa, gising na ang inyong waray-waray nanay para naman hindi tayo magahol sa oras kasi alam niyo na mag-isa lang tayo. Syempre inuna ko na ang pagluluto sa ating kutsinta para habang nakasalang yung ating kutsinta ay makagawa pa tayo ng iba pang mga gawain. Habang nakasalang yung ating kutsinta ay gumawa naman ako ng butter para sa ating puto cake. Syempre wala tayong kailangan sayangin ng oras para naman saktong 9:00 ay ma-deliver natin yung ating pa-order. Ayan, kinuha ko na rin sa ref yung ating baboy na pangsahog sa ating pansit. Yes, baboy po ang pangsahog sa ating pansit kahit na ang mahal ng baboy dito sa amin sa 450 pesos ang kilo ng boneless na baboy dito sa amin. Boneless na ang binibili ko kaysa naman sa may buto, mas mabigat. Tapos konti lang laman kaya boneless na lang. Ayan na nga, nakagawa na ako ng butter para sa ating puto cake at isusundan natin ang ating mirang para maihalo natin sa ating butter sa ating paggawa ng ating puto cake. Syempre, sa paggawa ng puto cake, kailangan yung ating butter tsaka yung ating mirang ay tama yung ating timpla. At ayan na nga yung ating kutsinta, luto na siya. Isang salang lang yan, nasa 55 pieces. Pinagpatong-patong ko na, hindi naman siya nadideform kasi kutsinta naman yan. Hindi katulad ng puto, hindi pwedeng pagpatong-patong. Kasi pag pinatong-patong mo yung puto sa molder, nadideform yung ating puto, pumapangit ang itsura. Kaya naman, hindi ako nagpapatong-patong minsan ng puto. Minsan lang naman pag masyadong nagmamadali. At ayun na yung ating puto, kaya kilalagay na natin sa ating molder. Yan yung aking measurement, 1/4 cup. Punong-puno yung 1/4 cup. At pagkatapos na nag-prepare na rin ako para sa ating butchi. Yung butchi na order ni ma'am ay sa assorted na kakanin, tapos isang long estero din na butchi ay dadalhin naman doon sa bahay nila. Tapos yung assorted kakanin tsaka yung pansit ay di-deliver doon sa school. At ayan na nga, luto na yung ating puto cake. Ang ganda ng alsa ng ating puto cake. At ayan, sinunod na ni inyong waray-waray nanay ang pagluluto ng ating butchi. Butchi na dapat nakalutang sa mantika. Kasi hindi pwedeng hindi siya lutang na lutang para naman hindi siya kaagad nasusunog at saka para maganda yung alsa ng ating butchi. Yes, tumutubo ang butchi kahit na wala siyang pampatubo na inalalagay. Kusa siyang tumutubo. At syempre ay nagutom na ang inyong wari-wari nanay kasi 7:00 na ng umaga. Kailangan muna natin mag-almusal, kumain para naman may lakas tayo. At walang ibang kinain kundi ang ating mga ginawa na kakanin. Syempre para tipid. At ayan na yung aking anak. Tinopak ng umaga ngayon ay naku, nakadagdag pa sa mga gawain. Kasi tinutupak lagi pag umaga. Ewan ko baka tinatamad siya kasi gumising, tinatamad pumasok. Laging bad ang morning niya. Minsan lang yan hindi tinutupak magising. Laging tupakin niya. Mag-isang lalaki lang. At ayan na nga, sinunod ko na yung pagluluto ng ating pansit. Hindi ko na muna niluto yung pang long styro ng ating butchi kasi yung pansit at saka yung assorted kakanin. Kailangan 9:00 ay ma-deliver na yan doon sa school kasi 9:30 ang recess sa school. Kaya 9:00 kailangan ma-deliver na yan. O diva, ang daming baboy na sahog sa pansit. Nasa half kilo yung baboy na yan. Kaya kung nagko-costing ako na-stress ako kasi konti na lang ang tinutubo ko. Kaya minsan paunti-unti ay mag-increase ako ng aking mga paninda para naman may tubo yung wari-wari nanay. Para hindi pagod na lang ang natitira. May tubo naman kaso konti lang. Kaya paunti-unti mag-increase ako ng mga prices ng aking mga paninda. May mga pina-follow ako mga nanay na nagluluto rin ng mga pa-order, tapos minsan ang mamahal ng mga pa-order nila. Sabi ko sana all na lang. Pero nandito man ako sa probinsya kaya hindi ko kailangan magmahal kasi minsan yung mga umorder sa atin sakto lang din naman yung budget, tsaka hindi ko naman ikayayaman yung tubo natin, char. At ayan na nga, tapos na tayo mag-assemble sa bilao ng ating mga pa-order. Tsaka yung ating butchi sa long styro natapos na natin lutuin. O diba? 9:00 na yan. Pero na-deliver ko yan mga 9:15. Tamang-tama lang kasi 9:30 ang receipt. Kailangan nilang magmerienda ng 9:30. Birthday na nag-order sa school si Ma'am Genevieve. Salamat sa pag-order lagi. Yung mga teacher doon lagi nag-order sa akin para hindi na sila nagluluto. Char. O lagi silang nag-order. Yung ibang teacher lagi nag-order sa akin pag may mga
okasyon, birthday, or kung ano-ano pa. Salamat lagi sa inyo. At ayan na, binabalot ko na yung ating bilao. Tapos, ang struggle dyan kasi wala akong mautusan mag-deliver kasi may pasok. Wala akong mautusan. Kaya naman, lumabas pa ako para maghanap at wala talaga akong nahanap at no choice ang inyong wari-wari nanay. Ako pa rin ang nag-deliver sa school. Ay nako, ganun talaga. Kailangan natin magtiyaga. At yan lang muna. Salamat. Pa-share lang.